And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen, amen, amen. Magandang tanghali, mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, and of course, mga kapatiran. Magandang tanghali po, North, South, East, and West Corner. Magandang tanghali po sa inyo lahat. And I believe that you are all excited for our weekender episode ng ating programa, The Baptist Lunch. And today's episode is for the leaders of the family, for every fathers and husbands out there. Shout out po sa inyo. Take your break time. Watch and join us. Sabi po talakayan, how to keep our family united or keeping the harmony of the family. Napaka-importante po niyan, mga kapatid. Katulad ng lagi ko po sinasabi sa inyo, mga kapatid, ang pinakamay trabaho nito at magdadala nito ay tayong mga leader ng tahanan. Alright, muli magandang tanghali po sa inyo lahat. And to our viewers worldwide or nationwide and worldwide, keep tuning in and keep sharing the link. And prayerfully, we will be a blessing to you sa gabi po o sa umaga po na ito. And ako po ay naniniwala, mga kapatid, na ang bawat isa ay patuloy po magsama sa Pastor Dexter. Magandang tanghali po sa inyo. And to the pastors, the CSI pastors that are going to join us, a blessed noontime to all of you. And also to sa mga ilang tatay na try natin batiin yung mga tatay na nandito. Sir Tito Hermida, magandang umaga. Yeah. Sir Edward Castillo, magandang umaga. And Moises Tinoy, magandang hapon po o tanghali sa inyo lahat. And Sir Franz Paul, magandang tanghali. Ayan, nakikita ko na ito. Sir Rodolfo Daib Jr., Sir Dennis Quaresma. Ayan, yung mga co-host kong namamahinga. Ay, hindi pala, mali. Parang pangit ng term na namamahinga. Parang sumakabilang buhay ang datingan. Hindi. Sila po ay kasama ng ating mahal na pastor doon po sa ating pong ranch, the Baptist Ranch sa Ramos, Tarlac. Dahil galing po sila sa 12th Old-Fashioned Baptist Revival sa Salapungan, Tarlac. Panalangin po natin ang darating na linggo dahil ito po ang kanilang anniversary. Yan. Alright. So again, ay marami po tayo dito. Marami pa sa mga followers out there na North, South, East, West Corner at tabayanan nyo na po yan. And pinasa na po ng mga area leaders nyo. I believe na pinasa po ng mga area leaders nyo po ang mga programa po, no? Ang mga programa na meron po tayo sa atin pong sa atin pong simbahan. Lalong-lalo na po ito pong atin pong Father's episode every Father's episode every Friday. All right? So muli, mga kapatid, ang pinag-uusapan natin is keeping the harmony of the family. Napaka-importante po ng talakayan po na ito. Keeping the harmony of the family. Sabi po ng Biblia, Psalm 133, verse number 1, Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ito po actually is a general speech. Ano po? It is a general speech coming from King David at pinapakita niya po dito that there is a blessing in unity. Yan ang pinakamagandang pag-usapan natin, mga kapatid. Makikita po natin dito na there is a blessing in unity. Kaya ko po ito binibigyan ng emphasis sa bawat isa po sa atin. It's because of the reason, mga kapatid, na kapag hindi po natin ito pinagtuunan ng pansin, mga kapatid, yung pagpasok ng pagpapala, mga kapatid, inuulit ko, mga kapatid, yung pagpasok ng pagpapala, it is a very important thing na dapat po nating asikasuhin sa ating pong pamilya. Father, shout out po sa inyong lahat. Nais ko pong sabihin, by the way, sa lahat ng mga areas, shout out sa mga fathers. And nais ko pong sabihin sa bawat isa, mga kapatid, ano po? Nais ko pong ilagay sa isipan ng bawat isa na ito pong pagkakataon po na ito ay dapat po natin bigyan ng pansin. Sabi ko nga po sa inyo, wala naman pong tatay ang aayaw na pumasok ang blessing. Di ba? Wala naman tatay na aayaw ang pagpasok ng blessing sa pamilya. Kaya nga, mga kapatid, kung gusto natin pumasok ang blessing sa ating pamilya,
dapat maipakita natin sa Diyos na tayo ay may pagkakaisa. You see, it's because it is God's design for every family to have a unity. Maliwanag po yung sinabi ng Biblia, "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." So ano po makikita natin? Mga kapatid, dito po sa verse po na ito, nakalagay dyan, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ay, napakaganda naman po ng talata po na ito. There's always a blessing. You see, there's always a blessing in unity. Bakit? Ano pong magkakaroon? Paano po natin nasasabi na may blessing pagka may unity? Because makikita niyo po yung goodness and pleasantness in the family. Hindi natin pwede sabihin na ang isang family ay pinagpapala kung yan ay composed ng rebelding anak, suwail na anak, or bungangerang asawa. Ibig sabihin, hindi natin masasabi na yan ay pinagpapala kung dyan sa pamilya na yan ay hindi natin makikita ang pleasantness and goodness. You see, how good and how pleasant it is for brethren to dwell. Yan na po actually ang pinaka-blessing ng isang pamilya na nagkakaisa. How good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. If the family will dwell together in unity, there's pleasantness and there is goodness. And yan dalawa po na yan, mga kapatid, kaaya-aya ang pamilya at mabuti at maayos ang pamilya. You see, kapag yan ay nagkakaisa, yung pagkakaroon na lang ng kaayusan at pagiging kaaya-aya ng pamilya, you see, iyan na po ay matinding pagpapala. Hindi lahat po, sabi ko nga sa inyo, kung pera lang ang basihan. Matagal ko na pong ginagamit ito na ilustrasyon. Kung pera lang po ang basihan ng pagkakaroon ng isang pamilya na kaaya-aya at ano sabi ng Biblia? How good, mabuti, kabutihan at kaaya-aya sa pamilya. Kung yung pera lang ang basihan, sana maraming pamilya ngayon na mayayaman, merong pera. Sana hindi sila nagpapalit-palit ng asawa. Sana hindi sila sumusuporta sa doon sa tinatawag nating divorce bill. Sana hindi sila nagkakaroon ng mga anak na rebelde. Sana hindi sila nagkakaroon ng sana hindi sila nakukulong. You see? Sana hindi nasisira, in other words, sana hindi sira ang kanilang pamilya. Pero going to the reality, mga kapatid, ano yung makikita po natin ngayon? Ang mga pamilya na nakatuon sa ganyang mga bagay at nagbibigay prioridad sa ganyang bagay, ano po ang meron tayong makikita, mga kapatid? Sira ang pamilya. Malayo, ang pinakapunto ko na po dito ngayon, mga kapatid, to keep the illustration short, malayo sa Diyos. You see? Yan ang makikita natin, pamilya. Kaya sabi ko nga po sa inyo, behold, how good and how pleasant, sabi ng Biblia, to dwell together. That's the blessing. The pleasantness and the goodness in the family is the blessing of being in unity. Now, sino po ngayon, ang punto po natin dyan, kaya natin yung ginagawang topic po ngayon, sino po ngayon ang magdadala po dyan? Atras lamang po tayo ng isang chapter sa Psalm 127. Alright? If you have your Bibles with you, maganda po yan, makita po ninyo. Sana nagdadala kayo ng Bible sa trabaho. Okay? Sabi po ng Biblia, Psalm 127 verse 1, except the Lord build a house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Tuloy ko sa verse 2, it is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrow, for so he giveth his beloved sleep. You see, kaya ko po ito binasa, mga kapatid, sa Psalm 127. Palasak po natin ginagamit ang verse po na ito para ipakita po kung sino dapat ang nagdadala ng kaayusan at kayaan ng pamilya. Kung sino ang makakapagdala ng pleasantness, sino mauuna sa pleasantness and sa goodness ng family. You see, it is none other than, alright? It is none other than the leader of the family. Sino yung leader of the family? Wala pong iba kundi tayong mga tatay.
You see that? Kaya ko po sinasabi sa inyo yan, mga kapatid. It's because of the reason. Maliwanag po na makikita po natin. Tignan niyo po ha. Maliwanag dito sa Biblia, we have to make it sure that it's the Lord who's building the house, who's building the family. Maliwanag po yan dito sa verse. And mga kapatid, ito po, lagay niyo po sa isipan niyo po ito, no? Paano natin malalaman? Again, babalikan ko yung dati namin pinag-uusapan, dati sinasabi po natin dito. Paano natin malalaman that it is the Lord who's building the house? Pag masusunod natin yung pattern ng responsibility. Alright? Na kanino ang responsibility for the Lord to build the house? Na kanino? Walang iba kundi nasa leader ng tahanan. Nasa mga asawa. Nasa mga asawang lalaki at hindi sa asawang babae. Kaya minsan, hindi natin makita yung pleasantness and the goodness. Alright? The pleasantness and the goodness in the family, it's because of the reason, mga kapatid, it is because of the reason na hindi nasusunod yung pattern. You see, kaya nga kahit anong, sinasabi namin sa inyo madalas illustration, kahit anong kayod na gawin pa natin, sabi nga ng Biblia, maaga ka man gumising, late ka man matulog, you see, everything will be in vain if it's not the Lord who built the house. Paano natin masasabi, ikaw nga yung kumakayod, ikaw nga yung nagtatrabaho, paano ko pa masasabi na it's not the Lord who's building the house? Hindi lang dyan, mga kapatid, sa physical ka lang gumagalaw. Sa spiritual, kailangan mo pang gampanan ang iyong responsibilidad para pumasok ang pagpapala sa pamilya. Because it is the pattern of responsibility. You see? Now, kaya ko po sinasabi sa inyo yan, hindi natin pwedeng iasa yan sa mga asawa po natin at sabihin natin na pagod na ako sa trabaho ko sa ganito, ha? Ikaw na munang bahala dyan. Pagdating sa simbahan, bahala na ka, ikaw na bahala dyan. Total, active ka naman sa simbahan. You see, hindi pa pwede mga kapatid na ipapasa natin because they are just there to help but not to lead. The ministry of our wives is to be a help and not to lead. Maganda ng maliwanag po yan, mga kapatid. Yung pinag-uusapan po natin yan. Wala sa kanila ang leadership. Nasa sa atin po. Ano po? Nasa sa atin ang mga tatay. Nasa sa atin ang mga leader ng pamilya. Kaya nga mga kapatid, binigay ko rin sa inyo ang magandang ilustrasyon sa book of Joshua, chapter 24. Binabalikan ko lang yung mga verse na ginagamit po natin. Babasahin ko po ngayon sa inyo muli. Joshua chapter 24, and I will give you great illustrations, mga kapatid. Alright? Na ginagamit. Okay? Ginagamit. Papakita ko po sa inyo ang mga ilustrasyon. Reality of the reality illustrations. Joshua chapter 24. Okay? Verse number, punta tayo dito na verse number 14. Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. And put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ginamit ko po ang talata po na ito, alright? Ginamit ko po ang talata po na ito para muling ipakita po sa atin na si Joshua lamang po ang may record ng salita, ng pananalita, na dala-dala niya at pinadala-dala niya ang kanyang pamilya sa paglilingkod sa Diyos. Alright? As far as I know, sa pagbabasa po ng Biblia, siya lamang po ang nakapagsabi ng, as for me and my house. Alright? We will serve the Lord. At walang nakatala sa Biblia any bad record from his family. You see, syempre, sabihin po ninyo, syempre, wala na nasulat, hindi man na idinamay dyan. Mga kapatid, ang Biblia naglalagay lang ng mga detalye na kailangan po natin.
You see? At ako'y naniniwala kung this is my personal belief, na in fact, it's just a common sense, kung ito ang pinaka-detalyeng ibinigay ng Biblia about Joshua leading his family at may magandang result. Ano yung pinaka-result? Dahil sinabi niya po yan, makikita po natin sa verse number 21, and the people said unto Joshua, Nay, but we will serve the Lord. And makikita po natin dito sa verse number sa verse number 31, and Israel served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders that overlived Joshua, and which had known all the works of the Lord that he had done for Israel. Akalain niyo po, ano po naging example po yung pamilya na? That all Israel served the Lord. You see? Kasi po kung si Joshua lang, elders lang ang i-record na naglingkod sa Diyos. Pero hindi. The whole Israel served the Lord. Kaya ko po sinasabi sa inyo mga kapatid, it's because nakakakita sila ng isang illustration from a strong leader, from the leadership of Joshua, na dala-dala niya ang kanyang pamilya sa paglilingkod sa Diyos. Anong pinapunto ko? Na kaninong responsibility? Na kay Joshua. Bakit si Joshua? Dahil siya ang leader of the family. And, sabi ko nga po sa inyo, that word, as for me and my house, it speaks of their unity. It speaks of Joshua doing his responsibility on keeping the harmony of his family. Harmonize ang kanyang pamilya. He was able to keep the harmony of his family, lalo-lalo na pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Pinangunahan ni Joshua ang kanyang pamilya sa pagpapanatili ng kanilang pagkakaisa at pagkakasundo. Saan? Sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ko po sinasabi yan mga kapatid. Ano po yung naging blessing kay Joshua? The whole Israel has been influenced by Joshua as he lead his family on keeping the harmony. Now mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, napakagandang tanawin nito. How I wish nakikita ko po yung pagkakataon mga kapatid na si Joshua, na napangunahan po ni Joshua, inuulit ko po, na napangunahan po ni Joshua, yung kanyang pamilya. How I wish na saksihan ko yun. Yung pagkakataon na yun mga kapatid, that all Israel served the Lord. Bakit? Dahil lang sa paglilid ni Joshua, magpapakita ni Joshua na ako at ang aking pamilya ay nagkakasundo na maglilingkod sa Diyos. You see, we will serve. As for me and my house, we will serve the Lord. Yan ang leader. You see? Na kaya ko po sinasabi mga kapatid, ano po yung blessing? Yung maka-impluensya ka ng ibang pamilya na maging masaya rin na naglilingkod sa Diyos. Dala-dala na isang tatay, makita ka, alam mo yung magandang blessing? Yung ma-impluensyahan mo, yung lasinggero mong kapitbahay, na pangunahan ng kanyang pamilya, magkasundo sa Diyos. Yun yung magandang pagpapala. Mas matindi pa yun, mga kapatid, sa financial blessing. Mas matindi pa yun sa physical or earthly blessing. Hindi mo matatawaran yun. Yung may isang tatay nagagaya sa'yo, na maaaring dating kinugutsa ka, maaaring dating kinakantsawan ka, pero ngayon ginaya ka. At dinala rin ang kanyang pamilya na nagkaisa at nagkasundo na maglingkod sa Diyos. Iba yun, kapatid. Ibang storya yan, I'm telling you. You see? Kaya sabi ko nga po sa inyo, bago tayo magmalaki, wag tayo, fathers, listen to this. Let's take away the pride. Wag tayong magmalaki na, ako kasi ganito ako well-provided ko, pamilya ko, kaya inahayaan ko na si Mrs. sa mga bagay na yan. Anong basihan nyo sa ganyan stand? You see? Ano ang proof? What's your foundational proof para sabihin na matibay at kumbaga legit yung rason ninyo? Wala. Mga kapatid, inuulit ko po napaka-importante po nito. Sabi ko nga po sa inyo, napakalaki, napakaganda na, mga kapatid. Mas maganda na maka-impluensya ka ng kapwa. Na-impluensyahan mo na ba si kumpare mo? Yan ang pinakamaganda, mga kapatid, na blessing na meron ka matanggap. Yung ma-impluensyahan mo, yung kumpare mo, yung dati mong katagayan sa mesa. Ngayon, magiging katagayan natin ang kape every Sunday. Yan ang magandang blessing. Or kung hindi man yan, kaibigan mo na alam mong nakita ka kung paano kayo ginulo ng Diablo before. But now,
magkakasundo kayong pamilya na idadala mo, naglilingkod kayo sa simbahan. Yan ang magandang blessing, mga kapatid. Yan yung asamin natin na blessing. Huwag tayo mag-focus, Panginoon, baka naman magsalita tayo, mga kapatid. Panginoon, pinapanatili ko ang pagkakasundo at pagkakaisa ng aming pamilya sa simbahan. Baka naman, Lord, bigyan mo ko ng trabaho na medyo mataas-taas yung sweldo. Mga kapatid, hindi yan Diyos ang nakakaalam ng pinakamagandang blessing that will suit us. You see, bigyan ko kayo ng magandang blessing, mga kapatid. Tingnan, bago ko po kayo bigyan ng magandang sorpresa. Tingnan niyo po, Balik po tayo sa Book of Psalms. Okay? Psalms 127. Sabi po sa Book of Psalms 127, maliwanag po ito. Sinasabi po ng Biblia. Psalms 127, ito yung blessing, mga kapatid. Sabi po dito, verse number 3, Lo. Hindi si Lolo kinakausap dyan, tatay. Sinabi lang ng Panginoon, Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Okay? Sino daw yung reward ng Diyos? Children. Who are the children? Heritage of the Lord. Akalain nyo, mga kapatid, may blessing na tayo na nasa sa atin. Sino yun? Yung mga anak natin. Sir, paano naging blessing niya? Grabe, tigas nga ng ulo ng mga anak. Teka lang, bago ka magreklamo, ginampanan mo na ba ang iyong trabaho? Simple lang, di ba? Bago tayo hindi, tandaan nyo, mga kapatid, foolishness is bound in the heart of a child. You see? So, sino ngayon ang may trabaho to drive it away from him? The rod of correction will drive it away from him. Sino gagawa nun? Ikaw, tatay. Alright? Now, bakit ko sinabi na magiging blessing? It is designed that the children are the blessing of the Lord. Maliwanag na yan. The fruit of the womb is His reward. Baba pa natin sa verse number 4. As arrows are in the hand of a mighty man, so are the children of the youth. Ano pong ibig ko sabihin, mga kapatid? Anong ibig ko sabihin? Sabi ng Biblia, the children of the youth, you see, ay katumbas ng itinumbas, ihinambing saan? Sa mga arrows, sa kamay ng isang malakas na lalaki. Arrows are in the hand of a mighty man. You see? Now, verse number 5. Happy is the man that had his quiver full of them. Ito po yung lagay ng mga arrows. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Akalain niyo po yun. Imbis na dumating sa karahasan, magiging usapan na lang yung mga enemies in the gate. You see, they shall speak. Narating na lang sa, kumbaga, kung nabivisualize ko ito, mga kapatid, kumbaga, dahil sa nakita kanila, na punong-puno yung quiver mo ng mga mighty arrows na matitinding sandata. Ano na nangyari? Imbis na gamitin sa kanila yon, pwede ba mag-usap na lang tayo? Parang kumbaga yan, in-imagine ko Kinausap na lang kayo sa gate. Okay na, hindi na kami lalaban sa inyo. Malakas masyado yung sandata nyo Pwede bang ganito na lang? Ano bang dapat gawin? Bumagsak na lang sila sa usapan. Bakit? Kinabahan na sila. The enemies ay kinabahan na. Bakit? You have a quiver full of mighty arrows. You see, you have a quiver full of arrows na kung saan ay ang gagamit ay mighty man. Yung arrows na meron gayo, yun yung mga anak po natin. Blessing yan sila kung gagampanan natin yung responsibility natin sa kanila. You see, kailanman, hindi yan magiging arrows in the hand of a mighty man, fathers. Ang mga anak natin, hindi yan magiging arrow. Hindi yan magiging sandata po natin. Hindi tayo magiging mighty men with the arrows, with the children as our arrows, kung hindi natin pangungunahan ang harmony ng ating pong pamilya. Sabi ko nga po sa iyo, binigay ko sa inyo si Joshua, binigyan ko kayo ng mga talata po na nandito. Mga kapatid, makikita po natin, napaka-importante po ng ating responsibilidad. Lalo na as we keep the harmony of our family, our children will be like arrows in the hand of a mighty man.
You see that? Kaya nga sino man gustong kumalaban sa pamilya natin, kakabahan. Bakit? Matindi, may mga araw, punong-puno ng araw yan. Punong-puno ng panlaban yan. You see that? So sa madalit sabi, kaya ko po sinasabi yan sa bawat isa po sa atin. Fathers, I would like to encourage you. Iba kapag sinunod ninyo ang Biblia. Naalala ko, binanggit yan ng mga kasama kong co-host na sumakabilang sumakabilang bahay pala sa Baptist Ranch. Nandun sila. Yan, nanonood ngayon sila Sir Rudy. Hindi ko naman nakikita dito that Noel Gumabay is watching. So, shoutout na lang sa kanya, Sir Rudy. Pakisabi. Alright? So, again, naalala ko, binanggit po nila yan dito. Subukan mo naman. Kung alam mo hindi na effective yung sa mundo, palitan mo. Subukan mo yung sa Diyos. Subukan mo lang. You see, kung duda ka, subukan mo. And alam niyo mga kapatid, kaya ako po sinasabi sa inyo to. It's because may mga testimony tayo. Inuulit ko mga kapatid. May mga testimony tayo na pwede po nating makita ang realidad. Ginagawa po natin yan dito every Tuesday. Ngayon mga kapatid, I will present to you arrows or mighty men with arrows na punong-puno ang kanilang quiver. You say, mighty men with the quiver full of arrows. Bakit? Ginagamit sa gawain ng Panginoon. You see, nakikita ko personally how they're keeping the harmony. Kaya, let's hear from them. I have guests here, mga kapatid. Alright? I have guests here and I have guests here na gusto ko pong makita nyo po at matuto tayo sa kanila, Father. Sabi ko nga po sa inyo, wala po, mga kapatid, inuulit ko, wala po ditong perpektong pamilya. You see? Pero lahat tayo sa biyaya ng Panginoon ay lumalago. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Of course, now, i-recognize na po natin. I have with me, shout out sa lahat ng mga tatay dyan. And of course, kung nanonood si Sir Rudy, yan, sa co-host ko dyan, at nanonood, happy viewing sa inyo, at sa inyong pamamahinga. Alright? And I would like to recognize our guest for today's episode, or our weekender episode, Sir Randy Gosari and Sir Gerard Espiritu. Magandang tanghali sa inyo, sir. Amen, amen. Amen. Bati po na kayo, Sir Gerard. Yes, magandang tanghali po sa ating lahat sa North, South, East, and West corner ng ating church. Especially shout out po doon sa lahat ng mga taga Southeast, especially doon sa mga fathers na mga nanonood ngayon. Manood po tayo at maging blessing po tayo especially doon sa mga fathers na nag-tune in sa tanghali po na ito. Amen, amen. Thank you, sir. Sir Randy, bati ka, Sir Randy. Magandang tanghali po sa atin lahat, sa ating mahal na pastor. Magandang tanghali po sa inyo dyan sa Tarlac. At gawin po, binabati ko rin po yung aking mahal na asawa, yung pinakamagandang asawa ko dyan sa Marikina. Yeah. Magandang nanonood siya ngayon. Magandang parang construct ko, Sir Gerard, yung pinakamagandang asawa ko sa Marikina. Parang may ibang lugar. Pinakamagandang babae dyan sa Marikina. Yeah! So magandang tanghali po sa inyo dyan. Tsaka, so ngayon po, it's a privilege po na naging guest po kami ngayon at sana ay maging pagpapala po kami ngayong tanghali pong ito. Amen, 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 amen. Sir Gerard, can you share something? Let's go straight to our point. Sir Gerard, can you share to us something? Paano nyo po napapanatili ang harmony ng inyong pamilya? Yes sir, maganda po yung topic po natin sa tanghali na ito, no? On how to keep the harmony doon sa family. Especially sa atin, ng mga tatay, kailangan tayo nagiging set example dito sa nililid natin na family natin, no? Yeah. At napakaganda nitong talata na binasa natin kanina dito sa Psalms 133 verse 1. Sabi diyan, "Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." So makikita natin diyan, napakaganda na makita sa isang pamilya na united tayo, no? Unity, Yeah, that's right. means meron tayong harmony, no? Nagkakasundo ang bawat isa sa lahat ng mga bagay-bagay na ginagawa natin. Kaya napakaganda na especially sa atin ng mga tatay na ipakita natin sa family natin on how to keep the family united. Amen. At para maipakita yon sa kanila,
kailangan tayo bilang tatay, tayo yung nagli-lead sa kanila. Kaya nga That's right. napakahalaga ng topic na ito, especially sa mga tatay, na tayo yung mag-set example sa mga sa family natin at para maging blessing din tayo doon sa family na mga nakatingin din sa atin. So kagaya nga nung story dito kay Joshua na binasa rin natin kanina, pinakita ni Joshua kung paano niya i-lead yung family niya, and then eventually nakapag-influence siya doon sa Israel para rin i-lead din yung family nila. That's right. Kaya nga napakaganda na united or merong harmony sa loob ng tahanan. Kaya nga dito kung makikita natin, ginamit ni David dito yung kinumpara niya dito sa verse number 2, sabi dito hanggang 3, it is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard, and went down to the skins of his garments, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Amen. So makikita po natin dyan yung senaryo na nakita po nila, yung magandang senaryo na nakita ng Israel dito, yung kung paano nila nakita yung ginawang illustration dyan or comparison dyan, na napakaganda na makita rin yung unity sa atin, no? Kaya nga yung blessing, yung banda dito sa bandang dulo ng verse number 3, makikita natin dyan yung blessing, no? Na blessing kapag nakita sa atin yung unity sa family. Kaya especially dito sa mga tatay na nakakapakinig, I would like to encourage everyone na tayo ang mag-lead sa family natin. Nakakalungkot nga, no? Kaya kung minsan dito sa atin sa church, makikita natin merong mga family ang nawawala pa is yung tatay. Yeah, totoo Kaya yan. nga hindi mo maiko-consider na united ang isang family kung may kulang. That's right. Kung Tama may yan, sir. kulang. Exacto. Kaya kagaya ng ginawa ni Joshua, na pinakita niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Yeah. So kagaya nun sinabi niya, kailangan tayo ang mag-stand bilang isang tatay, tayo ang mag-stand na ililid natin yung family natin kasama lahat ng mga members, no? Kaya napakaganda na itong topic na ito, especially sa ating mga tatay na head of the family. Personally, sir, sa inyo, sir, paano nyo ginagawa yan sa pamilya nyo? Yung, how do you lead your family pag ganating sa bagay po na yan? Halimbawa ngayon, sa church, sa ministry, paano nyo po yan? Can you share to us something? Mga tips sa mga kasama natin, tatay, para paano nyo napapanatili na masaya sila sa simbahan, masaya silang may ginagawa para sa Panginoon? I mean, kung paano nyo, anong ginagawa nyo kila Ma'am Rhea, kila Bilo, kila Turn, kila Ekong, yan. Okay na, sabi ko si Turn. Si Ekong, yan. Okay. Sige, sir, go ahead. So maganda po yung yung tanong, especially yung sa mga iba na makaka-relate sa akin kung paano ko po na kikip yung family ko na mag-involve dito sa church, no? Man. Ang isa sa mga dapat natin na maunawaan is yung dapat yung joy nandoon. Yeah. Kung tayo ang magi-influence sa kanila, dapat nakikita rin nila na tayo nag-i-enjoy doon sa ginagawa natin. Amen. Amen. Kasi paano natin sila ma-influence sa ginagawa natin kung tayo mismo murmuring tayo kapag nasa bahay tayo na kumbaga kung minsan kasi merong mga pagkakataon na yung mga tatoy pa yung nagsasalita against sa area leader, nagsasalita against doon sa leader ng tatay, and the worst, nagsasalita pa against sa ating pastor. Yeah. No, kaya hindi natin na ma-set as a good example ang sarili natin bilang tatay sa mga anak natin kung yun yung mga nakikita natin sa kanila. So that's dapat tayo bilang mga tatay,
para maipakita natin sa mga anak natin na maimpluwensyahan natin sila ng maganda, kailangan nakikita mismo sa atin yung kasiyahan. Kasiyahan sa paglilingkod, kasiyahan dun sa mga bawat ginagawa natin. Yeah, that's right. Kaya alam niyo mo, totoo yun eh. Ang maganda po yung sinabi na yun ni Sir Gerard. Dapat makita rin sa atin na masaya tayo. Kasi kung hindi tayo makikita na saya, sabi ko nga, impluensya kasi ginagawa natin eh. Para mapanatili natin ang pagkakaisa at pagkakasundo ng pamilya natin. Alam mo kagandahan dito, sir, sa Biblia, Sir Gerard, Sir Randy, makikita natin gano'ng kadetalyado ang Diyos. Hindi lamang niya sinabi na magkasundo, magkaisa. Or maging united. O magkasama-sama. Pwede kasi magkasama-sama, pero hindi nagkakaisa. Anong illustration? Parang sabihin natin, parang gulo nun. Hindi po. Nangyayari yan. Ganyan man din lang ang mundo ngayon. Tinibigyan ko po kayo illustration. Magkakasama kayo sa isang bahay. Tama po ba? Magkakasama kayo sa isang bahay, pero may kanya-kanyang mundo. Hindi naman nagkakaisa sa isang bahay. May nagkakasama-sama sa isang bahay, pero hindi nagkakaisa. Magkahiwalay po yan. Kaya dito mga kapatid, pinapakita dito ng Biblia sa atin na pag nagkasama-sama, dapat mag-iisa. You see, kaya nga tinan niyo po mga kapatid, kaya ako po sinasabi sa inyo yan, it's because of the reason na marami nang ginagawa ang diablo para manlin lang tayo. Kaya maganda yung sinabi ni Sir Gerard kanina, tandaan po natin yung fathers, yung joy, pinapakita ni Sir Gerard na masaya siya sa ginagawa niya sa simbahan. Para manatiling masaya sila Bilog, sila Echo, sila 30, you see, para patuloy silang maging masaya rin, even si Ma'am Rhea, sa ginagawa nila para sa Panginoon. And dahil sa pagpapakita ni Sir Gerard na masaya rin sila, so nagkakaisa sila sa kanilang pagsama-sama sa gawain ng Panginoon. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Magandang tip yan, mga fathers, mga leaders of the family. Magandang tip yan. Yung magkaroon ng kasiyahan. You see? Kaya ko po sinasabi yan, mga kapatid, it's because of the reason na, yun na nga eh, marami po tayo, nagsasama nga sa isang pamilya, sa isang tahanan, pero hindi naman nagkakaisa. Bakit? Sino may problema? Okay, huwag natin isisi sa iba. Fathers, let's take the blame. Kung lalaki tayo, tanggapin natin ang pagkukulang natin, harapin natin, at ayusin natin. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Hill, di ba? Nakalimutan ko ulit yung exact words, pero isa sa mga prinsipyo na binanggit niya, di ba? Yung kumbaga yung pagkakamali, the mistakes na ginagawa, ang isang totoong lalaki, ano mang pagkakamali, ginagamit natin yan para steps ng paglago. Yan ang pinaka-importante sa lahat, mga kapatid. Yan dapat ay gamitin natin. Kung tayo man ay nagkamali, well, gamitin natin yan para tayo mag-mature pa at tayo pa ay mas lalo lumago. Kasi gamitin natin yan as steps to our maturity. Kaya ko sinasabi yan, mga kapatid, it's because of the reason na wala namang perfectong tatay. Pero merong lumalagong tatay. Yan ang pinaka-importante na dapat po natin tanggapin, mga kapatid. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung hindi natin na ipapakita ngayon, sinabi ni Sir Gerard, kung hindi natin na ipapakita na masaya tayo sa simbahan, masaya tayo sa pakikipag-fellowship, yun na nga sabi ko, paano kayo sasaya? Di ba, Sir Randy, Sir Gerard? Paano ka sasaya? Ultimo yung fellowship na magpapasaya sa'yo, iiwasan mo. Di ba? Yan ang sinasabi ko, nagiging problema minsan eh. Dito si Sir Randy, kung business lang naman ang usapan, na alam ko kung ano meron si Sir Randy, nag-uusap kami yan. Pero yun ang sinasabi ko, nakikita sila doon minsan kung sino pa yung mga mas batang tatay na wala si bigat ng responsibility po ninyo. Hindi ko naman sila sa dinadown. Pero makikita nyo yung realidad na kayo naman kayo pa tong umiiwas. You see? Saan yung dadalhin ang pamilya ninyo? Kaya nga pinapapanood natin dito yung team preparation na mga naghahanda sa buhay pagpapamilya. Importanteng manood kayo nito. Bahagi ng preparation nyo ito, mapalad kayo. You see? Lalo na sa mga kalalakihan na nasa team prep na kung saan ngayon pa lang, every Sunday, talaga sinusukat ko, sir. Kung tatanggalin ko yung bilang ng full-time sa team prep, ay naku naman, wala na talagang lalaki dun eh. You see? Kaya ko sinasabi sa inyo to, hindi birong bagay ito, mga kapatid. At para sa inyo rin, na mga young people na nasa Team Focus, inaanyayahan namin kayo manood dito para makita nyo na hindi laro-laro ang relasyon.
You see, hindi laro-laro ang pagpapamilya, kaya hindi nyo pa dapat pagtuunan niya ng pansin. Sundin nyo yung sinasabi ni Sir Gerard ngayon. Na ano yun? Magpakasaya muna kayo sa gawain ng Panginoon. Yan ang pinakamaganda sa lahat. Kaya ako naniniwala ako doon. Keeping the harmony of the family, isa dyan is yung pagpapakita po natin. We want to keep the harmony of our family in the service of the Lord. Kailangan ipakita natin sa kanila na masaya tayo sa Panginoon at masaya tayo sa ginagawa natin para sa Panginoon. Wow, that's great. Amen. Thank you, Sir George Gerard. Sir Randy, can you share to us something? Yes, Pagdating po sa bagay po na yan. Amen. So, sa amin naman po, para makip po namin yung harmony ng aming family. So, sa family kasi, yung dati pa, yung di pa talaga ako nag-i-involve dito sa area, sa ministry. So, yung verse parang naging ganito eh, as for me in my house, ikaw lang ang mag-serve sa Lord. So, si Sir Mylene kasi dati, yung di pa po ako sir nag-i-involve dito sir, di pa ako ginagawa ko lang. Si Sir Mylene, mahilig po siya talaga manood ng The Baptist Lunch. Yeah. Mahilig siya sa manood ng mga program. So ako po, so sinabi ni Sir Joe kanina na busy ako sa business, doon dati ako nag-focus. Habol ako ng habol doon sa tindahan, sa kita, kasi nag-aalala ako sa totoo silang inaalala ko pagkain namin kinabukasan eh. So doon ako nagpo-focus, naghahabol, kaya si Sir Mylene, siya yung mahilig manood noon. So ngayon, ang nangyari, napansin ko sa sarili ko, kasi yung time na yon ang ginagawa ko lang, yung mga anak ko, hinahatid ko lang po dito sa church. Tapos si Mylene sa tindahan, tapos paghatid ko sa mga anak ko sa church, yung mga sinusundo ko sa Marikina, balik na uli ako ng Marikina kasi magdi-deliver ako. So yung ginagawa ko po sa business ko. Ngayon, napansin ko na parang habang ginagawa ko yun, parang habol ako ng habol dun sa pangailangan namin physically. And then yung spiritually na needs namin ay lalong napapalayo. Gaya ng sinabi ni Sir Joe kanina, napakaganda yung sinabi niya na pasok na pasok po sa akin. That's right. No, hinahabol ko yung physical na pangangailangan ko, yung spiritually na pangangailangan ko ay lalong lumalayo. So napunta ako walang deliver, nandun ako sa bahay. So nangyayari, napaisip ako, anong ginagawa ko dito sa bahay? Yeah. Yung asawa ko nasa tindahan, yung mga anak ko nasa church, ako ngayon nandito sa bahay. Kasi nagkataon dun, sir, wala akong deliver. So napaisip ako, dapat ako yung nangunguna na dalhin ko yung aking family sa church. So ngayon, parang bumigat yung loob ko yung time na yun. Siyang ginawa ko, sinirado ko yung pinto, nag-pray ako, tapos nag-pray ko sa Panginoon, Lord, parang naano ko sir, naliwanagan yun sir, yung linggo yun sir nasa bahay ako. So ang ginawa ko, kinausap ka ng Panginoon. kinausap ako ng Panginoon sir. Totoo silang, wala naman akong problema ganung kalaki. Nag-i-scroll ako sir, Facebook, nag-i-scroll lang. Biglang napahinto ako, napaisip ako. Tapos sabi ko, anong ginagawa ko dito sa bahay? Yung mga anak ko nasa church, yung asawa ko nasa tindahan, ako wala akong deliver sa bahay ako. So ginawa ko, nag-pray ako sa Panginoon, sumikip yung dibdib ko at saka nanalangin talaga ako sa Panginoon, Lord, next Sunday, magsisimba na ako whole day. Tapos, kinakausap ko si Mylene, magsisimba na ako sabi ko, magsisimba na ako ng umaga. Tapos, nagsimba ako ng umaga noong next Sunday. So, sunod, sabi ko, magsisimba na rin ako ng hapon. So, nagkaroon ako ng desire. Tapos, ngayon, ang ginawa ko, si Mylene sa tindahan, ang ginawa din namin na, sa Sundalinggo, magsimba na tayo lahat. So, ang ginawa ko doon, tapos ngayon, yung ginawa namin yun, nag-aalala naman ako sa business ko kasi may business So, hinahabol ko yung kita, paano na to, ando doon na naman yung pag-aalala ko doon sa trabaho ko, sa pag nagkakakitaan ko. Kasi wala na yung asawa ko doon, wala na nagbabantay sa tindahan. So, ang pinaka-the best na ginawa namin ng asawa ko kami ay nanalangin. So, ginawa namin, kung ang ating worry ay, sa sarilihin natin, yung worry natin, tayo yung gagawa. So mag-worry tayo na mag-worry. Kaya ang ginawa namin ng asawa ko, yung nagsisimba na kami, walang nagbabantay sa tindahan. Sabi ko, ipag-pray natin sa Panginoon, panalangin natin na hindi natin kailangan na mag-worry kung ano yung nangyayari doon sa tindahan namin, bahala na ang Diyos. Basta kami, itong family ko, yung spiritual needs namin ay maibigay ko rin sa kanila, hindi lang physical. So ginawa ko, dinala ko sila simbahan, kaya yung tuloy-tuloy na yon, so napakaganda na nakakapakinig po kami ng kaya malaking pasalamat sa amin na mayroon tayong church talaga nagtuturo about sa family. Kaya ang ginawa ko talaga, dinala ko sila dito, tapos yung worry namin, pinag-pray namin, binigay namin lahat sa Diyos. Kaya ngayon, yung ginawa namin, yung binigay namin lahat sa Diyos, yung worry, yung bahala, basta ang Diyos na ang bahala. Doon na naging masaya yung paglilingkod namin doon sa church. Kasi banggat mayroon tayong hindi binibitawan
mayroon tayong hindi binibitawan, hindi tayo makakatawag doon, makakabigay ng puwersa sa paglilingkod ng Diyos hanggat wala tayong binibitawan. Kaya lahat ng worry, binigay ko lahat sa Diyos, and then nag-enjoy kami sa ministry namin, sa The Good News Class, kasama ko yung aking family. So sinama ko na sila Ralden, yung asawa ko. So lahat kami nag-enjoy doon dahil yung worry namin, binigay namin lahat sa Diyos. And aside doon sa nabanggit kanina ni Sir Joe, yung fellowship, yung dati, nag-aalala talaga ako sa business ko. Kaya pagkatapos ng church talaga, hindi pa nagpipray. Sabi ko, kailangan pag alis natin, diretso na tayo sa band, huwag na tayo sumali ng fellowship kasi diretso na tayo kasi kukunin na namin yung benta. So, yun ang nangyari, hindi ko pa binibigay. So ngayon, yung lahat ng worry ko, binigay ko sa Diyos. Kaya ang ginagawa ko, may fellowship daw. So fellowship kami. So ngayon, doon ko na nakita yung kasiyahan ng fellowship. Pero dati yung talagang nasa isip ko, puro business, puro kita, puro ganun. So, nagsisimba ako, pero yung isip ko wala sa simbahan, nandun sa tindahan. So ngayon, napakaganda dahil binigay ko na lahat sa Panginoon, surrender lahat. So ngayon, yung family ko, binigyan namin ng oras, effort, yung gawain ng Panginoon. So, ganoon din po yung mga aking mga anak. So, nakikita ko, nag-enjoy din sila sa mga kalaro niya na tawag din, yung mga bata. So, sa kanila, fellowship din yon. Pero, so sa atin ng mga tatay, nag-enjoy ako kasi nagkakaroon pa ako ng mga ibang knowledge about sa ibang mga tatay na nakaka-fellowship ko. So, yun lang po, Sir Joe. Amen, amen. Alam niyo po, yun, napakaganda nun. Mabigat ito mga tinatanggap po natin dito. Tama yung sinabi. Kaya sabi kanina dito, Sir, ni Sir Ryan, no? Kaya idol kita, Sir Randy. And of course, yan. Yan, sabi nga dito ni Sir Rodolfo Daip, tumatrabaho itong kako-host natin dito. Realizing the truth na may pagkukulang din tayo at handang i-correct para sa family, gawin natin kahit ano pa yan. Amen, amen. Maganda yung sasabi dito. Maganda yung sinabi dito ni Sir Cesar, no? I surrender all. Yan. Amen, amen. At saka, alam niyo po mga kapatid, ito po yan eh. Dalawang bagay po, narinig po natin sa kanila. Very effective po ito. Alright? Very effective po, dalawa po na ito. Ano po yun? Si Sir Gerard, may joy. Pinakikita niya ang joy niya sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya na pangunahan niya ang pagkakaisa ng kanilang pamilya. Okay? Sa gawain ng Panginoon. Ang harmony na panatili niya. Si Sir Randy, tinanggal niya yung worry. Ito ang meron marami sa mga fathers. Yung worry na parang hindi mabubuhay ang pamilya niyo kinabukasan. Narinig niyo mula kay Sir Randy. Naging worry niya kung anong kakainin nila kinabukasan. Pero ngayon, ang saya nila, and in fact, kabubukas lang po namin ang Good News Class sa kanila. And magtutuman sa di ba? Magtutuman sa, magkakaroon na kami by November ng recognition. Diba? Ng recognition doon po sa Good News Class. At na nakikita ko po, talagang kasama nila ang response of couple doon. At marami. At nagbigay din na napaka-importante po, sabi ko nga sa inyo, masaya sila kayo na naglilingkod sa Panginoon. By worry, nawala yung worry. Bakit? Yung joy na meron si Sir Gerard, meron na rin si Sir Randy. Kaya mga fathers, tandaan po natin ito, mga kapatid, na maging maliwalag po ito. At ilagay po natin, sabi nga ni Sir Rudy, tanggapin natin kung may kailangan itama. Huwag tayong magmalaki sa Diyos, mga tatay. Wala tayong pagmamalaki sa Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, binasa ko po sa inyo, it is vain for you to rise up early and to sit up late. It will always be in vain, except the Lord build the house. Kaya sabi ko sa iyo, kahit ano pang gawin ninyong pagtatrabaho, pag sinabi ng Panginoon, masyado kang busy dyan hindi mo na ako pinapansin Pag magpapapansin nga ako sa iyo, paano magpapansin sa iyo ang Diyos? Lalagay ka sa banig ng karamdaman. Ayun. Hindi ka rin naman makakapagtrabaho. Tapos. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, Father, shout out sa inyo lahat, itop priority natin ang Diyos. Itop priority natin ang Diyos and panatilihin natin ang harmony ng tamang spirit, Christian spirit sa ating pong pamilya para patuloy po tayo magkaroon ng maayos na relasyon sa Panginoon. Isa pang bisita na papakinggan po natin na talaga makakapagbigay po sa atin ng naniniwala ko matinding advice na kailangan nating lahat. Hindi nating mahihindihan ito. Mga kapatid, kasama po natin ngayon dito si Pastor Hill. Magandang tanghali po, Pastor Hill. Amen. Magandang tanghali sa inyo lahat, mga kapatid. At pasensya nyo na wala ako dyan at bisita na muna ako. Kasi
medyo kinakailangan talagang mag-ikot at Amen. kinakailangan ma-supervise natin na mabuti yung gawain natin. At kagabi ay nandoon ako kila Pastor Louie. Yeah, Amen. Pastor Magandang Louie. tanghali, Pastor Louie. Magandang po, sir. Yeah. At kasama ko rin dito ang mga host natin kasama dyan. Yeah, si Bakutoy. Hoy, Sir Rudy, Yeah. hello. Ayan. Pastor Dex. Ayan. Tingnan mo naman kung anong katabi niyan. Yeah. Uy, matindi pandesal. My goodness. Durong. Durongs. Malunggay Yeah. pandesal. Surjaw. Amen, amen. Ayun, kita mo, kaya makita nyo kung saan lang ako nakaupo ngayon. Nakaupo ako sa ganito kasi may nag-o-occupy ng upuan ko. Matindi. See? So, ganyan kung paano ko abusuhin ang mga taong ito. Parang kaya na yata na palitan ng dalawang kasama ko ngayon eh. Yeah. Alam mo, talagang kinakailangan lang talagang pagbibigyan itong mga ito. Kung di ka marunong mag-unawa ng tao, marami tayong mapapatay na tao. Well, maganda yung topic na pinag-uusapan natin ngayon, mga kapatid. At ito'y napakahalaga, no? Harmony in the family. Tama ba ako? Yes, sir. Keeping the harmony of the family. Yeah, keeping the harmony in the family. Paano natin mamimaintain yan? Paano mananatili sa gano'n na masaya? Nagkakasundo lagi ang pamilya. Sa lahat ng pagkakasundo, huwag niyo kakalimutan, lagi tayong may tinatawag na common ground. Yeah. Doon tayo nagkakasundo. Amen. You see, ano yung common ground natin, mga kapatid? Ang common ground natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. At without it, ay walang batayan ng magandang pagkakasundo. You see, pera, hindi yan ang batayan. Right. That's right. Yung mga naaabot man natin yung pangailangan sa bahay, mga kung ano man, ganda ng bahay, ganda ng sakyan, material things of this world should not be the common ground ng harmony or to keep the harmony in the family. Wala pong iba na pagkakasunduan, na batayan, kundi yung salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, yan ang dahilan. Remember, when God created man, ang sabi niya, sinabi niya, all right, let us create man in our own image. Nagkaroon. Everything na pag-create ng tao is by the word of God. See? So sa pamagitan lamang ng salita ng Diyos. Kaya, ang pagpapatuloy ng harmony at masayang pagsasama ng mag-asawa ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Pag hiniwalay na natin ang salita ng Diyos sa ating pamilya, wala na yan. No? Wala na yan. Talagang mawawala talaga ang harmony na yan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, no, na ang pagkikip ng harmony ay talagang kinikip din yan sa mind natin. You see, dapat nakakip din yan sa mind natin. Pag hindi yan nakakip sa mind natin, wala rin, mawawala rin yan. Maaring may harmony kayo in 1 day, 2 days, 1 week, 1 month. Pero later on, wala na naman, gera na naman, hiwalay na naman, nag-iisip na naman ang hiwalay. You see, kanina nga, may kinausap lang ako. Yan ang sinabi ko. You see, mag-iingat kayo kasi napakaraming strategies ang Diablo na hindi nyo namamalayan. Gustong wasakin na ng Diablo at unti-unti na pala na winawasak ng Diablo yung pagsasama niyo bilang mag-asawa. You see, akala nyo pag nagsama kayo sa buong maghapon, parang akala nyo good for 1 year na yon. No? Yeah. Hindi papahintulutan ng Diablo na good for 1 year yun. Yung pagsasama nyo, yung goodness ninyo, yung sweetness ninyo sa buong maghapon na yon. Oh, you have to keep it in your mind to keep the harmony in the family. You see? So you have to keep everything that will keep the harmony in the family. Yeah. Kung kakalimutan mo yun, kung tatanggalin mo yan, ang dami nating naririnig sa simbahan natin patungkol sa bagay na yan. At sinasabi ko nga sa inyo, hindi man tayo perpekto, pero hindi dapat tayo hipokrito.
Amen. Yan ang magandang tatandaan natin. Amen. Kasi ang pagkikip ng harmony ay inuunawa natin yung pagkakamali ng asawa natin. You? Kasi inuunawa natin yon. And that's the reason why we can keep the harmony in the family, because inuunawa natin yung kahinaan ng asawa natin. Yeah. You see, and as you keep the weakness, yung weakness ng iyong asawa, doon lalong mabibuild at makikip natin yung harmony. You see, pero pagka hindi natin naunawaan yung weakness ng asawa natin, I'm telling you, walang harmony sa loob ng tahanan. Kasi, so yan lang naman yung mga kapatid. Napakasimple. Of course, hindi naman kayo magdi-decide na parehas kayong masaya. Nakakaunawaan kayo. Dumarating lamang yan pag may napupuna ka na hindi maganda sa asawa mo. Yeah. Yeah? So, so that's the time naman na dapat i-keep mo yung magkikip. Alin yung isang bagay na sisira? Simple lang. Very, very logic ha. Ano yung isang bagay na makakasira ng harmonious relationship ninyo? Alright? Alam mo yon. Alright. Don't keep it. Yeah? Take it away. Don't keep it. Alin yung ano yung makakadagdag at magkikip para makip yung harmonious relationship? That's the thing na i-keep mo. Napakasimple lang, di ba? Yes, sir. So, nakikita niyo mga kapatid, it's about, sabi ko nga, pinag-iisipan. Ang kagandahan ng pagsasama ay bunga yan ng magandang pag-iisip. Man. Okay? Nakuha niyo yun? Ulitin ko, ang kagandahan at masayang pagsasama ay bunga yan ng magandang pag-iisip. Amen. Okay? Pinag-iisipan ho ang lahat ng yan. So makikita mo ngayon, andyan sa bisita natin ngayon dyan sa studio, nandyan si Brother Sprite at saka si Brother Randy. You see? So, hindi man sila automatic na harmonious sa yung relationship nila. No. That's right. May harmony. No. Pinag-iisipan nila, kinukonsider nila, at kinikip nila. At sasabihin ko sa inyo, masaya ang resulta nun, pero hindi madaling gawin yon. Yeah. Ano? So you have to work for it. You have to labor for it. Kinakailangan magpawis ka doon, kailangan makipag-usap ka sa Diyos, kinakailangan kusapin mo ang Diyos na bigyan ka ng wisdom, extra wisdom, para ibigay sa iyo ang tamang wisdom kung paano mo gagawin yon. Kasi kung wala kang wisdom ng Diyos, hindi mangyayari yon, mga kapatid. That's right. Kasi kung wisdom lamang ng tao, nandyan lalabas na yung mga prinsipyong give and take, pagbigyan mo lang siya, ganito, ganyan, ganyan. So, hindi ganon. So, ang kagandahan, pagka may wisdom ka ng Diyos, lalabas at lalabas yung kinakailangang lumabas na kahit ayaw mong i-give up, pero kinakailangan mong i-give up for God's sake and for your relationship sake. Yeah. Ito sasabihin ko sa inyo para hindi tayo magtagal. Okay? Kung makikip mo ang iyong magandang relationship sa Diyos, it is not impossible to keep your relationship with your wife or with your spouse. Amen. You see? One more time. If you can get closer to God and if you can keep your good relationship with God, it's not impossible to keep your relationship with your spouse. Yeah. Amen. Amen. Okay? That's great. So, ganun lang kasimple yung mapatid. So, ano dapat natin gawin? Stick to the Bible, stay closer to God. Amen. Stick to the Word of God and stay closer with God. Amen. Okay? Pag nangyari yun, I promise you, walang hindi harmonize sa loob ng tahanan natin. Amen. Lahat yan is in harmony. Amen. Kaya kinakailangan lamang po talaga mag-stick tayo sa dapat natin pag-stickan. Okay? Minsan, ang problema kasi, mas close pa tayo sa mga kaibigan, kamag-anakan, yung mga ganun ba, hindi man tayo close sa Diyos. Yeah. Tapos pipilitin natin na yung kaibigan natin ang maging dahilan para maging close tayo sa asawa natin. Hindi maganda yon. See, ang mahirap nito, baka yung kaibigan natin ang maging close sa asawa natin. Naku, patay na. Yan. Ingatan yan, mga kapatid. Ingatan. Pinakamaganda, pagka-close ka sa Diyos, hindi ka mapapalayo sa asawa mo. Amen. See? Amen. Kaya, pero pa naging close ka sa ibang mga kaibigan mo,
oy, delikado. Oh, baka hindi ka na maging close sa asawa mo. At mas close na sila ng kaibigan mo. Alright? Amen. So, kaya pagka medyo dumarating man na kinakailangan nyo mag-isip-isip mga kapatid, let me know. Informahan nyo ako, magbakasyon kayo rito sa ating ranch, Amen. at marirefresh kayo rito. Amen. Okay? That's Amen. the purpose mga kapatid. Gagamitin natin tong ranch na ito for the family. Amen. Kasi tandaan nyo yan, sa inyo lahat ito mga kapatid. Yeah. At ito'y ginagawa natin para lalo pang magkaroon ng magandang relationship ang mag-asawa at ang buong pamilya. Okay? Amen. Alright, so again, maraming salamat sa pagsubaybay ninyo. Maraming salamat, Brother Randy, Brother Sprite. Parang si Randy lang nakikita ko, ha? Po? Parang si Randy lang nakikita ko, wala si Sprite. Hindi, nandiyan po, katabi niya po, katabi niya. Katabi niya, wala. Medyo, eto, inahit itong isa eh. Pero yung isa, talagang hindi na nag-aahit yun eh. Medyo naka-flash din po kasi kakulay ng mesa yung barong. Bakit? Parang ano. Well, anyways. Masyadong maliwanag So, yata, Sir John. baka kinakailangan lang ayusin ko yung camera ko. Yeah, Ayun, sabi ko na nga ba. Pagka ganito Naka-portrait po pala. kayo. Yeah. At so maraming salamat, Brother Sprite at Brother Randy. At alam mo, nagpapasalamat din naman ako kay John Hill. At siya nagpapatuloy ng programa na sinimulan ko. Amen. No? And napakarami, hindi lamang natin alam mga kapatid, kaya napakalaking tulong ito kasi napakaraming mga kalalakihan, mga asawang lalaki ngayon na hindi nila alam kung paano ipagpapatuloy ang isang harmonious relationship sa kanyang asawa Amen. at ganoon din sa kanyang pamilya. So this is it, ibinabahagi natin sa kanila at ako'y naniniwala na ito'y malaking na itutulong sa atin pong mga kapatiran at kababayan. Hindi mo na kinakailangan ng napakataas na edukasyon para kayo lagi ay magkaroon ng sweet relationship ng inyong asawa. Ang kailangan lang natin ay wisdom ng Diyos. Amen. Okay? So maraming salamat. Magkita-kita tayo uli sa darating na linggo mga kapatid. At eto, kasama ko rito si Pastor Louie at napakatagumpay ng ating gawain doon. Yeah. Oh, Amen. Pastor Louie, Amen. baka may gusto ko rin sabihin sa kanila. Amen. Magandang tanghali po sa lahat at alam ko po na inyong ipinag-pray ang katagumpayan doon po sa Lapungan. Maraming salamat po. And salamat sa lahat po ng inyo pong bahagi. And magpatuloy po tayo sa Panginoon. Salamat po sa ating pong pastor at sa lahat ng mga members po ng CSI. Thank you po. Amen. Alright, so sige mga kapatid, at tuloy-tuloy lamang po tayo sa ginagawa natin. Paralangin niyo po yung project natin dito at nawa po ay lahat po tayo mag-involve dito mga kapatid. It doesn't matter kung magkano maibabahagi mo, pero ang pinakamaganda, kahit na magkano maibahagi tayo. Yun ang pinakamaganda. Amen. Okay? Huwag natin kakalimutan. Ito'y para sa atin ngayon at para sa mga susunod sa atin. Amen. Amen? Amen. Amen. All right. Amen. So again, maraming salamat. Thank you, Chow. And yung dalawa mong kasama nandito. Okay na- baka okay na meron po kang kami. sasabihin. Ha? Okay na po kami tatlo. Okay. So Ay. kayo na ngayon ang original niyan ngayon. Parang ano parang maganda nga rin naman kayong tignan eh. Oh. Parang may Amen. gusto na po yata Magandang umuwi dyan. tanghali mga kapatid. Salamat sa Panginoon na kahit wala po kami ay nagpapatuloy ang gawain ng Panginoon. Wala namang kawalan kahit wala ka dun eh. Patuloy lang tayong makinig ng ating programa, lalong-lalo na sa mga ama ng tahanan upang mapanatili natin yung kagalakan at kasiyahan sa loob ng ating tahanan. Maraming Amen. salamat mga kapatid. Magandang tanghali po. All right. Amen. Bakutoy, magpakita ka rin. Ayan. Ay, kala ko po umuwi na po siya sa kanyang arog. Hello, brother. Brother, sa inyong lahat, naliwanagan po ako. Brother Jao, naliwanagan po ako ng Amen. mabuti. Salamat po at na-bless po ako. Hey, Amen. Amen. alright, bye! Ayan. Dex, sabihin ka rin.
Good afternoon. Gising ka na ba? Gising Yes, ka sir. na? Yes, sir. Okay. Good afternoon, Sir Joe, at sa dalawang guest, si Randy at Sir Sprite. Tama yon sa inyong binabahagi din. Malaking tulong po din sa Yeah. mga kapatayan niya kanilang narinig sa inyo. That's right. Tuloy-tuloy lang po tayo, fathers. Amen. Okay. Thank you, sir. Magandang hapon mga kapatid. Salamat sa inyong programa at ako'y naniniwala na marami pong natutulungan po yun. Ako'y natutuwa na kayo ay ginamit ng Panginoon para maging hamon sa mga tatay na maaaring mahina, manindigan, natatatakot. Pero kayo ay nagpapakita ng mabuting halimbawa. Amen. Amen. Salamat. Amen. 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 Alright, so maraming salamat sa lahat po ng mga kapatiran at magpatuloy po tayo sa pagsubaybay ng programang ito Amen. na nakakatulong po sa ating pag-build ng isang harmonious family. Amen. Harmonious relationship na tumutulong sa pag-build ng harmonious relationship sa ating pamilya. Amen. Alright? So, enjoy your lunch, mga kapatid. And thank you for the time. And alam na Diyos na mahal ko kayo. Amen. Amen. Nakita ko po, sir, suot nyo, impormasyong pangkalusugan, kaya binabati po namin si Sir Conrad at saka si Ma'am Christy rin ng happy anniversary. Happy anniversary po ngayon ni Sir Conrad at saka ni Ma'am Christy. Ay, alam na natin kung ano mangyayari mamayang gabi. Ay, opo, sir, opo. Sasabihan ko po. Ay, alam ko naman na ano po yan eh. At saka... Alam mo naman na tinatangkili ko yung programa. Dapat ngayon, TBL ang suot ko, pero impormasyong pangkalusugan. Third year anniversary po. As anniversary pa nila. Nakalagay po sa inyo, third year anniversary yung IP sa t-shirt. Nakalagay po yan. Oh, yan, third year anniversary. Oh. Tapos anniversary pa rin na talagang pagkakataon ng Panginoon. Yeah. At maganda yung mga programa natin na nakakatulong sa mga tao, no? And ipagpatuloy natin 'yan, mga kapatid. Amen. Maraming salamat po ulit. Happy birthday din sa iyo, Brother Bogs. John Robert Rigo, happy birthday din sa iyo. Birthday rin ni Bogs. Opo, Bogs, pero sige, pagsama-samahin nyo na yan mamaya. Nasa Bulacan po siya, Pastor. Nasa training po siya ngayon dyan sa Bulacan. Okay. So happy birthday, Bogs. So mamaya na lang, Conrad, baka sakali makahigop tayo ng mainit na tubig dyan. Amen. Maraming salamat po, Pastor Hill, Pastor Okay, Louie, isama Pastor nyo sa Dex. panalangin yung anniversary sa Lapungan sa darating na linggo. Yes, sir. At ang goal nila ay 500. Amen. 500 in attendance. Panalangin natin. Amen. Okay? Alright. All right. Amen. Thank you. Maraming salamat po ulit, Pastor Hill, Sir Gerard, Sir Randy. Thank you very much for being with us. At sa lahat po mga sumubaybay po sa atin, North, South, East, and West Corner. And hindi lamang sa mga fathers, even sa mga mothers and the young people that are watching, ay patuloy ito lahat makakatulong po sa ating po church CSI family. Kaya muli, Paghandaan nyo maraming lang. salamat. Yes, sir. Paghandaan nyo lamang yung darating na PSS Foundation Day po. Foundation Day Yeah. sa 13 and 14. Marami kayong makikitang bago rito. Marami kayong exciting event na masasaksihan dito. Lalong-lalo na sa darating na Disyembre sa ating Church Family Activity. Amen. Church Family Christmas Party. Okay? Amen, At amen. pagpalain natin yan, mga kapatid. Pag lahat at ipanalangin natin na meron tayong makakausap na magpapagamit ng maraming magtutulong sa pag-arkila ng mga bases. Amen. Okay? Maraming salamat, sir. All right. Amen. Muli, maraming salamat sa bawat isa po sa atin. Let's keep on involving brethren and do not forget your area activities pa after this. And of course, ang programa mamaya, the preparation. And of course, our fellowship, the Curfew Show. See you sa ating po mga programa. Patuloy po tayo magpalakasan at magpanalanginan sa bawat isa. Muli, ito po ang ating TBL Friday episode, ang weekender episode natin. And it's a great blessing na patuloy tayong pinagpapala spiritually. And on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Friday afternoon, brethren. We love you all and God bless us all. Bye. Thank you.
need of redemption, hopeless, helpless, sinner lost. But the Alpha and Omega brought the answer to the cross. And that's where one day I found him. Sin no longer left a stain. To this day it is a holy, perfect plan. God handled it all. My God fixed it all. His plan was mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to his lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at him. I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is the perfect plan. He saw me way back yonder in Eden when I needed saving grace. And his heart that loves him dearly, that is what he sees today. Down through the years I found him faithful. Think I'll trust him on and on. For his man will lead his children safely home. God handled it all. My God fixed it all. His plan was mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to his lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at him. I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is a perfect plan. When I saw the beginning, I was looking at him. I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is a perfect plan. God handled it all. It was and is a perfect plan.